Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Oy, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel na Ka Eric Celis. At ganoon din po sa inyong pag-like at pag-share at pag-promote ng ating videos. Dahil po sa inyo ay nagsusurvive tayo kahit papaano po na manatili tayong nagkakaroon ng ating resources dito po sa YouTube channel natin. Dahil hindi niyo po ako iniiwan kahit pa po na mahirap at iniipit ang mga political vloggers and political commentators sa social media, kagaya po ni Ka Eric. Salamat po mga kababayan sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya. Pag-usapan po natin itong panibago na balita na kinumpirma na kahapon ng Estados Unidos ng kanilang Trade Department na ang Pilipinas ay papatawa na ng 12.5% na taripa. Ito pong taripa ay ginagamit ito ng bawat bansa. Kahit ang Pilipinas po, gumagamit tayo ng mga lahat ng imported o mga produkto na nanggagaling sa luwas o sa abroad o sa ibang bansa. Pag pumasok po yan sa ating teritoryo o sa ating merkado ng ating bansa, ay may tinatawag po na tariff o taripa. It's a form of levy o equivalent to revenue collection sa mga imported goods and services na pumapasok po sa Pilipinas. Ganon din po yan sa ibang bansa. Pag pumasok ang produkto natin o ang ating serbisyo doon, may mga tax din, may levy o may taripa. So ang Estados Unidos po ay tinamaan ang Pilipinas ng 12.5%, no? Dati po ang ating taripa ay between 8.5 to 9% lang. Hindi pa nga umaabot ng 10%, no? Lalo na sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag pumasok po ang ating mga produktong iniluluwas, no, papunta sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos. But right now, iniipit tayo ng Amerika. So ang epekto po niyan, magiging mahal at less competitive ang ating mga produkto at magiging mataas po ang mga requirements upang makapagbenta o makapag-distribute tayo ng ating mga produkto doon sa mga area ng teritoryo at merkado ng Estados Unidos. So less competitive dahil tinamaan din ng taripa, at the same time apektado din po ang ating import and export income. Dahil mas mataas ang ating binabayaran sa ating ini-import, mas makaunti at less ang kinikita sa export. Ang epekto niya total, mga kababayan, sa terms of economics, magkakaroon tayo ng malaking trade deficit or magkakaroon tayo ng balance of payment. Meaning, lumalabas ang pera para tayo bumili ng mga pangangailangang produkto at serbisyo at mga material para sa ating bansa sa pangangailangan ng ating ekonomiya, pero mas maliit naman ang kinikita ng ating bansa doon sa ating ibinebenta o iminamarket na mga produkto at serbisyo sa labas ng bansa papuntang Amerika. Ang tawag ng sistema na yan ng pagkalugi ay trade deficit na nagre-resulta sa BOP, balance of payment. Kaya tayo kulang at kapos sa kinikita at revenue. Siyempre, hindi pa doon kasama. Kaya tayo nawawalan at kulang ng pondo, ninanakaw at dinadambong, no? Dinodurubo ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi pa kasama yan doon sa pagkalugi ng ating ekonomiya. So, ang tinatawag na consistent and mahaba na panahon, strategically, tayo po ay nagkakaroon ng trade deficit at balance of payment at nagiging lugi ang ekonomiya pagdating sa import-export na relasyon dahil dito sa ipinataw na namang taripa na 12.5% ng Amerika. Ang epekto niyan po ay pagkawala ng mga trabaho. Pagliit ng income, pagliit at pagkitid ng mga serbisyo ng tao. Yan. So, meaning, mga kababayan, kung totoo tayo na kino-consider ng Amerika
para sa kanilang diskarte ng Pax Silica. Itong proyekto nila na dyan ilalagay ang mga supercomputer hub centers and data processing center that will require na gamitin at i-give up natin at papagamit sa kanila sa Amerika at sa iba pang mga bansa na kaaliado nila para sa proyektong Pax Silica ang more than how much? Almost 2,000 plus hectares equivalent to 4,000 acres ng lupain. So sa hektarya daw, mga almost 2,000 hectares. Mga 2,000 hektarya po ng lupain ang posible na mapupunta at magagamit dyan sa Tarlac area, sa Central Luzon, para dito sa napakadelikado na tinatawag na proyekto na Pax Silica. At ngayon, kahit na tayo po ay nagkakaroon ng ganyang oportunidad sana, subalit ang katotohanan pala, ginagamit tayo upang tayo ay pagkakitaan. At ngayon, ang ating mga produkto, ang ating serbisyo, at ang ating mga exports, iniluluwas na mga produkto ay iipitin pa ng Amerika. At siya ay papatawa ng around 12.5% na taripa. So, ang epekto mga kababayan sa 12.5% na taripa, edi sinabi ko na kanina, trade deficit na naman. At kapag may trade deficit, may balance of payment, mangungutang tayo. Kaya sa loob po ng susunod na taon ni Marcos, sa 2026 to 2027 na ito, na period, by the end of the year of 2027, pwedeng umabot po ang utang ng Pilipinas na karagdagan into around 3 trillion pesos. So mangungutang tayo ng mga 3 trilyon para punuan ang ating trade deficit at balance of payment na negatibo at ang ating budget deficit. Pag sinabing budget deficit, mga kababayan, ito naman po ang pagkakulang ng pundo natin dahil hindi lamang kinukurakot, kundi mababa din at kulang ang koleksyon para sa ating revenue at income na napoproduce dito sa ekonomiya natin. Kaya budget deficit tayo sapagkat hahanapan mo ng pangpuno ang budget na binuo para ito ay maipatupad. Yan. So may trade deficit ka na, may budget deficit ka pa. At ang suma total niyan, mga kababayan, ay negatibo ang patutunguhan ng ating ekonomiya. So nakakabahala po ito sapagkat pinapaniwala tayo ng gobyerno ni Marcos na dahil nakikipag-negotiate tayo na papayagan itong Pax Silica na supply chain center, processing hub para sa mga pangangailangan sa teknolohiya ng Amerika, including sa data processing and computers, na may matinding epekto yan. Pag-usapan natin yan sa ikalawang bahagi ng ating episode sa Balita at Talakayan sa next natin na episode. Sapagkat 5 milyong litro, 5 million liters ng tubig na malinis ang gagamitin araw-araw para palamigin ang mga machines na ito at hindi pa kasama ang epekto nito sa environment and ecosystem sa paligid po ng Central Luzon at sa buong bansa. Dahil dito sa Super Computer Hub Center, Super AI Center at mga processing ng mga teknolohiyang component ng Amerika at mga bansang kaalyado nila in their attempt na dumistansya ng kanilang mga pangangailangan mula sa China na dati sila nakasandig. Pero ano pong iginanti sa atin? Yan. Ang ating kunwari Pax Silica, mga kababayan, iyon ang nangyari. Tayo po ay pinatawan ng 12.5% tariff. At ang 12.5% tariff na ito, ang epekto niya ayun. Babagsak ang ating trade income, ang buong negosyo sa export and import ay apektado at magiging manipis at makitid po ang ating economic survival dahil dito sa panibagong 12.5%
na ipinataw po ng Estados Unidos sa atin doon sa panibagong taripa ni Trump laban sa Pilipinas. Ang sabi ni Donald Trump at ng kanyang Trade and Commerce Secretary ay marami daw ang problema ng Pilipinas sa mga produkto na iniluluwas dahil ito ay bunga ng mga trafficking sa labor. Ibig sabihin ay hindi po maayos ang labor power, support and benefit, at ang proseso na ito ay tiningnan ng Amerika sa kanilang review, kailangan daw i-penalize ang Philippine government dahil nananatili ang ganong kalakaran ng lumang sistema ng pamamaraan sa paggamit ng labor and human power. At kailangan baguhin ito. Kung hindi mababago, baka patawan tayo ulit ng additional 0.5 or 1% next year. Wow! Mantakin mo gagawing 13% ang ating taripa. Di hindi ka na makapag-compete talaga. At sarado din tayo doon sa paglago at paglawak sana ng trade and investment partnership sa China dahil nagtatapang-tapangan at nagdidigma-digma ang postura itong si Marcos Jr. at pinababayaan niya ang CIA sa pang-udyok sa bansa natin, kagaya ng ginagawa nila Tariela, nila Raymond Powell, at nito nila Gibo Teodoro pagdating po sa usapin ng anti-China campaign. Sana po napakalaki ng market potential na pwede nating palaguin sa China, kagaya po ng ginagawa ng ibang karatig bansa natin na kahit sila po ay may conflicting maritime claims, nananatili po sila na maayos ang ugnayan sa bansang China. Kaya lumalago po ang pagninegosyo, ekonomiya at turismo kagaya ng bansang Malaysia, Indonesia at pati po ang Thailand and even ang Vietnam at Laos at Cambodia. Sila po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa China kahit mayroon silang pagkakaiba at mga konflikto sa maritime claims dyan sa South China Sea area. Subalit tayo na nakikipagmabutihan at naninikluhod sa Estados Unidos, ito ang ginaganti sa atin, 12.5% na paghataw ng taripa. Mantakin mo yung mga loans na less than 1% ang interest na ibabalik natin sa China, payable in 25 to 40 years para sana sa train system sa Mindanao, tulong bigay sa suporta sa subway at mga rehabilitation ng tulay at mga airports natin na nagkakahalaga lahat ng mga initially 23 to 27 billion dollars na ipapahiram ng China in less than 1% payable in 40 years pa. Mga kababayan, lahat ng ito nawala. And we lost more than 2 million tourists every year. At yan po ay kumikita ng mahigit kumulang 3 bilyong dolyar din po ang napapasok niyan sa negosyo turismo natin. Lahat ng ito, wala na dahil nga naniniwala tayo doon sa agitation propaganda na masamang bansa ang China at hindi sila dapat kinakaibigan o kinakahalubilo for our trade, economic, and security relations. Anong nangyari sa atin? Napag-iwanan po tayo ng bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia. Mga kababayan, klarong-klaro yan na baluktot at bulok yung style ni Marcos. Anong nangyari sa ating paninikluhod sa Amerika at pagluluhod-luhuran ni Marcos? Ayan, 12.5% na taripa ang nilatigo ng Estados Unidos sa Pilipinas at ang kanilang pagkukunwari ay kaibigan tayo. May kaibigan ba na inilulugmok ka sa kumunoy ng kahirapan? Imbis na iangat at iahon ka, hindi po pakikipagkaibigan yan. Yan po ay oportunistang pagtataksil. At yan ang pinapayagan ni Marcos na mangyari. Because hindi tayo pumasok sa diplomatiko at maayos na pakikipag-uusap sa China, nagigirian at nagpupustura tayong patapang-tapangan, ayun, napag-iwanan tayo. At anong naging kabayaran ng ating pagiging alipin at sunod-sunuran sa gustong mangyari ng Amerika dito sa rehiyon natin at tunod-tunong nagpapagamit tayo, pati mga missile launcher systems nila nandito na sa Pilipinas at nag-iimbita tayo ng giyera digmaan sa China. Ayun, pinatawan tayo ng 12.5% na taripa sa mga exports natin na papasok
sa anumang bahagi ng teritoryo at merkado ng Amerika. Di ba, mga kababayan? So, mga bagay po ito na dapat maibulgar sa taong bayan. Hindi po tayo anti-America or anti-China. Tayo dapat ay balanse. At ang pangunahing konsiderasyon sa pagbubuo ng mga patakaran sa ugnayang panglabas natin ay hindi dapat ang tungkol sa kung ano pa ang gusto ng Amerika. Yun ang masusunod. Hindi dapat ang masusunod kung anong ikabubuti at ikauunlad ng ating turismo, ekonomiya, negosyo at pangseguridad na kalagayan. Doon dapat nakatuon ang direksyon ng ating foreign relations and foreign policy. Hindi ganun ang nangyari kay Marcos. Sunod-sunuran at inalipin tayo ng Amerika sa kanyang digma-digmaan at mga pakikipagkiskisan sa China. But the US cannot impose that kind ng manipulasyon sa bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, and Thailand, and even sa Singapore, and even dito sa Laos at Cambodia. Pero tayo nagpapagamit ng todo-todo. Aba, so anong ibig sabihin yan? Akala natin may premyo tayo. Wala. 12.5% tariff ang bagong latigong hataw ni Trump sa Pilipinas. At tahimik lang si Marcos Jr. And yet, i-entertainahin natin ang nakakaduda, maanomalya, at nakakatakot na epekto sa environment, sa ating paligid, sa ating katubigan, at sa ating mamamayan na Paksilika program nila. Pero nilatigo tayo ng 12.5% na taripa na may matinding epekto sa ating buong ekonomiya at pagninegosyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood at pagsubaybay sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo mga kababayan at saludo. Muli, ito po si Ka Eric na nagsasabi at nagbibilin, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless and protect everyone na nandito po at nakikinig at nanonood. And to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!